ay mapapaurong. Patok rin sa ating panlasa ang mga pagkain ng mga banyaga, Chinese, Spanish, at American cuisines. Kaya naman marami pa rin sa mga restaurants nila na mula noon at mapahanggang ngayon ay matatagpuan pa rin dito sa ating bansa. Samahan nyo kami sa paglalakbay at paghahanap ng mga oldest restaurants dito sa Maynila. Maraming beses na kitang nilayasan, iniwanan at ibang pinuntahan. Parang babaeng ang hirap talagang malimutan. Ikaw lamang ang aking laging pinabalikan. Manila, I keep coming back to Manila. Simply ain't no place like Manila. Manila, I'm coming home. I walk the streets of San Francisco. I've tried the rides in Disneyland. Dated a million girls in Sydney. Somehow I feel like I don't belong. Hinahanap kita Manila. Ang ingay mong kay sarap sa tenga. Mga jeepney mong nagliliparan. Mga babae mong nagaganda. Alam natin na, isang Maynila sa pinaka-busy syudad dito sa Pilipinas. Sentro ito ng mga negosyo at magandang mga negosasyon. Kaya noong 1800s hanggang 1900s, tinawag ang Maynila na Queen of Pacific ng mga dayuhan. Sa panahong ding iyon, maiinit ang mga klase ng negosyo tulad ng tahian, tradings at mga restaurants. Sa panahon ng mga Inchik, dito unang naisipan na magtayo ng mga restaurants dito sa Pilipinas. Mula sa mga simpleng hain at pamalitan ay naisipan nilang pagkakitaan ang mga paboritong kainin ng mga tao tulad ng pansit at siopaw. Kaya naman, ang matatagpong matandang restaurant dito sa Pilipinas na umaabot na 100 taon ay Chinese cuisine. Sa liblibon ng Florentino Street Recto ay makikita isang ngayon oldest restaurant sa Manila, ang Ambos Mundus. Ang Ambos Mundus ay kilala sa Spanish cuisines nila, tulad ng lengua, paella, beef tapa at iba pa. Sa fasilidad pa lang at disenyo ng restaurant nila ay mukhang Spanish na. Magmula pa noong 1888 ang Ambos Mundus, kung iisipin mahigit 100 taon na rin sila nakatayo. At hanggang ngayon ay hinahanap-hanap at bentang-benta pa rin sila sa mga tao. Aming nakapanayam si Manong Paul Servio. Isa siya sa mga matagal na empleyado ng Ambos Mundus. Ilang taon ka na po dito sa Ambos Mundus? 45 years. Mga 45 years, so hindi naman ganun ka hirap. So, bali, nung nagsimula kayo, ano yung trabaho niyo nung nagsimula kayo? Waiter agad. So, nung pagtagal, okay naman po yung pakikita mo sa inyo ng boss niyo. So, ano po yung mga common na customers dito? Tulad po nila. Joseph Estrada. At talagang mga bigatin talaga na. May katapat na restaurant ang Ambos Mundus, ang Wason. Isa din sa mabibilang na oldest restaurant dito sa Maynila. Mga 50 taon na silang nakatayo at ang specialty naman nila ay Chinese cuisine. So, yung Wason, saka ito, magmanugang yung kabila sa Wason. Chinese. So, mga pansit-kat. Try natin mga specialty dishes ng Wason sa Ambos Mundus.
small soup. Meron siyang totoong meat ng crab. Ay nagpapa-special din sa ano. Tapos ang daming sahog. Sarap! Ngayon, tikman naman natin pancit canton na waffle. Malambot siya, tapos hindi siya ganun malata. Tama-tama yung pagkaluto sa noodles. Kasi dami-dami yung sahog. Iba siya doon sa ordinary yung ano. Meron pang malaking alimango sa taas. Meron din siyang itlog. Yung sahog niya, itlog, tapos may tahong, halaan, tapos meron baboy, tapos meron din sugpo. Sa lugar ng E. Rodriguez Avenue, Pasig City, may kita ang Pansiteria San Jacinto, ang pangalawa sa pinakamatandang restaurant dito sa bansa na itinayo noong 1894. The original Pansiteria San Jacinto opened in 1894 in Binondo, Manila. It got its name from it opened on the road which is now Tipinpin, pero before it was called San Jacinto, yung name ng road. So that's why it got its name, Pansiteria San Jacinto. So that was their first branch. It was opened by the Leong family. They were I think there were 3 brothers who started the restaurant. I think one was the cook, one did the serving, and then also it was a family restaurant. They operated until maybe 1980 something, and then the building burned down, so including the restaurant, and then also they transferred to Delta in Quezon Avenue. Ang original at main ng Pansiteria San Jacinto ay nasunog noon kaya lumipat ang mga Leong sa may Delta at doon nagpalit tuluyan ng pangalan. Ang mga Isguera ay nooy shareholders ng Pansiteria San Jacinto. Gumawa sila ng branch nila sa Pasig at doon itinuloy ang pangalan ng restaurant. My grandfather, as a kid, used to eat in Pansiteria San Jacinto, the one in Tipinpin. So during 1996, he approached the Leong family because medyo kilala na rin siya, and so he parang struck a joint venture deal with them. So we got some of their cooks, their recipes, and then in exchange, we gave them a royalty, a cut from the sales, and so this one has been operational for mga 15 years already. The recipes are still the same, the one since 1894. Sinare at pinagmalaki naman Mr. Chino ang pinagkaiba ng Pansiteria San Jacinto sa iba. So one thing that stands out from our menu is I think people keep coming back here because of the taste. Although it's a Chinese restaurant, I think over the years and through time, I think medyo na Philippinize na yung recipes namin, and also because we've been using local ingredients and all that, medyo parang, I wouldn't say fusion of Chinese and Filipino, pero yung mga pancit canton, San Jacinto chow mein, San Jacinto is very known for that. The pata hamon, it's part of our cold cuts. The leg of the pig na ni-cure nila, and then they slice it really thin, and then appetizer siya, parang pulutan. And then we have the kamaron panhamon, yun yung mga all-time, mga old favorites. Ito nga pala mga specialty dishes ng Pansiteria San Jacinto. Ang San Jacinto chow mein, ang kamaron rebosado con hamon, at ang pata hamon. Try
try muna natin yung papahamon. Pero meron siyang sauce dito. Tignan muna natin para malaman natin kung anong kinaiba ng sauce na ito sa ibang restaurants. Parang gawa siya sa sampalok. So, pag sinimray natin kasama yung papahamon, masarap siya. Pero, dahil sa lasa ng hamon, na medyo ma-acho din siya, natatanggal niya yung lasa ng pagkasampalok ng sauce. Ayun. Sarap. Yeah. So, try natin. Sarap. Parang kumakain ng Chinese food, pero may halong yung original taste ng Pilipino. So, eto naman, susunod yung Camarón Rebusado con Hamon. So, try natin siya. Sarap din siya. Yung labas niya matigas, crispy, pero dun sa loob, pag nanguya mo lang, lambot siya, tapos lasado mo yung hamon. Pag sinawsaw mo siya dun sa sauce, parang yun din, nagko-complement din siya. Yung tamis ng sauce, plus yung hamon, masarap. Along Quezon Avenue at sa lugar ng Quiapo, ang isa sa pinakadadagsang kainan dito sa Maynila, ang Mamundo. Kilalang ang Mamundo sa pagiging isa sa pinakamasarap na Chinese restaurant na makakainan natin dito sa syudad mula pa noong 1920. Maraming beses na rin sila na feature sa mga magazines, newspapers at mga palabas. Ibang-ibang nakakain mo sa Mamundo kumpara sa iba, sa laki pa lang ng mga servings tulad ng Siopaw at Mami. Siopaw at Mami ang pinaka-specialty nila. Ito ang pinakapatok at pinakahanap-hanap ng mga pro at ng mga madalas kumain. Alam nyo ba na yung ingredients na itong Mami? So nagsimula itong Mamulo. Ito na yung original. Ito na yung pinaka-original na ingredients na reason kung bakit hanggang ngayon kilalang mamulok dahil yung ingredients na yun na-maintain nila hanggang ngayon, pati yung sizes ng pagkain. So kung titignan nyo, yung mami nila na ganito karami, small pa lang yan. Yan, so pag titignan nyo po, yan, punong-puno siya ng laman. Yan. Tsaka 100% chicken yan. Hindi ka tulad sa iba na maraming harina, gano'n. Mapapansin nyo may itlog na pula. Yun. So ito, binabalik-balikan yung siopaw nila. Dahil hindi lang masarap, tapos dahil din doon sa asado. So, ito yung asado sauce. So, kailangan to. Dahil iba yung lasa niya, i-compare mo sa ibang asado sauce. Siksik siya, grabe. Okay lang. Pero pa, maganda tayo. Napakasarap ng siopaw na ito. Masarap. Susok niya ako ah. At masarap. Bigat sa chan. Bigat sa chan. Tignan muna natin yung chicken Mami. Masarap siya. Kakaiba yung lasa niya pero masarap. Tapos yung noodles niya, kusulat. OMG. Usual pa. Yung noodles, alam mo na gawa dito. Tapos, sabi daw, nilalagyan daw ito ng asado sauce ng Mami. Na-try natin pag meron.
sumarap siya. Ang chicken, hilig ng mga kabataan kainin ngayon. Pero hindi lang mga bata, maging matatanda ay hilig rin ito. Maraming restaurants dito sa Pilipinas ang matagal nang kilala sa mga chicken na hinahain nila. Andiyan ang Aristocrat para sa barbecue chicken at ang kilala nating Max Restaurant para sa Oriental Native Chicken. Matagal man silang pareha sa industriya ng pagkain at kasama sa listahan ng oldest restaurants, ang Aristocrat noong 1936 at ang Max naman ay nagsimula noong 1945, may mas nauna sa kanila, ang Ramon Lee's Fried Chicken. Sa may lugar ng Recto matatagpuan ang Ramon Lee's Fried Chicken. Dito matitikman ang ibang sarap at luto ng chicken. Nakahingi kami ng panayam mula kay Mr. Angel Martinez, isang empleyado tungkol sa mga espesyal at simpleng storya ng Ramon Lee's. Pinakarabis dito sa amin, fried chicken, camarón reposado, camarón relleno. Sa rice naman sir, yung yung Shanghai rice. Sa pancit naman sir, yung pancit canton. Yung sir ang pinakarabis dito sa amin. Ito yung camarón relleno. Sarap siya malaman. Yung labas niya coated with with egg cream. May mga ground pork yata sa loob or tsaka shrimp. Camarón eh. Ang camarón kasi ibig sabihin ng shrimp. Tignan natin yung famous na Ramon Lee's Fried Chicken. Tignan natin bakit siya hinahanap ng mga tao. Ito yung sauce niya. Lagay natin. Tapos ito naman yung kanilang toyo na Japanese siya. Actually, hindi siya ordinaryong toyo na nabibili sa markets. Tignan natin. Yung sauce niya, pang yung halong citrus. Tapos, nagkakaroon special flavor yung chicken. Wap! Roasted chicken niya kasi, parang lasang may pagka-barbecue yung tignan niya. Sumunod sa yapak ng chicken ang savory. Ang chicken na pinaka-specialty nila dito, dagdagan mo pa ng bango nilang roasted turkey. At isa ding winner ang kanilang pansit canton. Hindi kami nakahingi ng panayam sa kung sino man sa savory, pero kumain pa rin kami at tinikman ang pinagmamalaki nilang savory chicken. Yung pansit masarap. Yung noodles na iba eh. Medyo matigas ang konti. Pero malaman mo na ang gawa talaga dito yung noodles. Ito yung gravy niya. Pag hinalo mo doon sa savory chicken, yun yung malaman mo kung gaano kasarap ang savory chicken. Ito, gawa siya sa gravings ng para mag-complement siya o mag-blend. Masarap yung balat niya, crispy. Tapos parang halo siyang anis sa minarinate. Gaber, sobrang sarap. Nagsimula ang savory chicken noong 1950 at hanggang ngayon ay patok na patok pa rin ito. Tulad ng mga nasabing restaurants, marami na silang branches na nakakalat sa buong Pilipinas. Makikita mo mga ito sa labas at loob ng mga mall, pero matatagpuan sa Escolta, Manila ang main branch nito. Hindi biro magtayo ng sarili negosyo at hindi rin binabaliwala ang taga na pagkatayo nito. Nakakuha sila ng sipag, tiyaga at pagmamahal sa ginagawa. Sa loob ng 50 taon at higit pa, nagtanda at natuto ang mga restaurants na ito sa ating bansa. Salamat sa inyong pagsubaybay sa talakayang ito. Sana marami kayong natutunan sa aming dokumentaryo. Hanggang sa muli, ito ulit ang Panlasang Manilenyo. Iniwanan na ibang pinuntahan, parang babaeng ang hirap
talagang malimutan. Ikaw lamang ang aking laging pinabalikan. Manila, I keep coming back to Manila. Simply ain't no place like Manila. Manila, I'm coming home.